Pinutol ng lalaki ang kanyang ATM card, at buong lakas na inihagis ito patungo sa kanyang unang kasintahan na minahal ng 4 na taon. Sa susunod na segundo, isang malaking sugat ang dumapo sa mukha ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi napansin ng lalaking lumabas, na may isang mansang dugo na nagmarka sa kutson, tanda ng kalinisan ng kanyang kasintahan. Hindi akalain ng lalaki na hindi hinanap pa ng babae. Sa halip, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon na 20,000 dolyar sa lalaki. Dahil bigla na lang nag-bankrupt ang pamilya niya, at para hindi maging pabigat sa kanyang kasintahang nagsisimula pa lang ng negosyo, kaya niya napilitang makipaghiwalay, at akala ng lalaki na nakalimutan na niya ang kanyang unang pag-ibig, at tuluyan nang nakapag-move on at nagsimula na ng bagong buhay. Di niya inaasahan na pagkaraan ng 7 taon, muli silang nagkita ng babae, isang hindi inaasahang pagtatagpo. Sa mga sandaling iyon, ang CEO sa itaas ay nakatingin sa kanyang unang pag-ibig, na masayang nakikipag-usap sa isang may edad ng lalaki. Hindi niya mapigilan ang kanyang selos, ngunit akala niya ay pansamantala lang ang pakikipag-usap ng kanyang unang pag-ibig sa matandang lalaki. Ngunit ang sumunod na sinabi ng kanyang matalik na kaibigan ay tila isang kidlat na tumama sa kanya. Ang swerte naman. Nandyan din ang babae na yan. Pero sabi ko nga, Yuj, ang tindi ng paningin mo. Ha, nakakita na ako ng maraming babae. Siya lang ang pinakagwapa. Anong tawag mo sa kanya? Si Chen Tian. Sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Napakahusay niyang mangbenta. Walang client na hindi niya kayang pakisamahan. Kuya Yu, baka gusto mo siyang makuha. Sasabihin ko sa iyo. Bago pa man matapos magsalita ang kaibigan, ang CEO ay galit na binasag ang baso sa sahig. Doon lamang medyo hamu pa ang kanyang galit. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit ang isang dalagang mula sa mayamang pamilya ay napunta rito at gumawa ng ganitong kalokohan. Habang tinitingnan ang likod ng kanyang unang pag-ibig, ang mata ng CEO ay tila handa nang sumabog sa matinding galit. Tulungan mo akong imbestigahan siya. Lalo na noong nakaraang taon, nalaman ko na ang magkasintahan noong kolehiyo ay nagkasundong magkasama habang buhay. Ngunit hindi inaasahan na mangyayari ito sa araw ng kanilang pagtatapos. Ngunit bigla ang sinabi ng ina sa dalaga na nalugi ang kanilang pamilya, at may utang pa silang hindi kayang mabayaran kahit ilang henerasyon pa. Pagkatapos ay ibinigay niya ang natitirang 20,000 piso sa dalaga, at sinabihang sumama na sa kasintahan at magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang dalaga ay gumawa ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Bago sila maghiwalay, binigay niya ang kanyang pinakamahalagang bagay sa kanyang kasintahan. Ngunit nang lumuhad ang kanyang kasintahan para ipanukala sa kanya ang kasal, walang pag-aalinlangan niyang sinabi ang hiwalayan, para lubos na mawala ang loob ng kanyang kasintahan sa kanya. Ang dalaga ay nagkunwaring isang babaeng materialista. Hindi lamang niya hinamak ang kanyang kasintahan dahil sa kawalan nito ng pera at hindi siya karapat-dapat. Sinabi pa niya na hindi niya ito minahal kahit kailan. Sabay abot ng 200,000 piso. Nasanay magamit nito sa pagsisimula ng negosyo, ngunit hindi naunawaan ng kanyang kasintahan ang kanyang pagsisikap. Naisip niyang totoo lahat ng ito kaya agad siyang nagdesisyong umiwas ng desperado. Ngunit habang papalayo ang kasintahan, tumanggap ang babae ng tawag mula sa istasyon ng pulis. Hindi akalain na ang mga magulang niya ay nagpasya ng magkasama na magpakamatay dahil sa pagka-bankrupt. Sa sunod-sunod na pagdurusa, lubos na nawalan ng pag-asa ang babae sa mundong ito. Pero sa huling sandali, sinabi ng doktor ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ito ang nagpapigil sa kanya sa pagpapakamatay. Para hindi magdusa ang kanyang anak, ang babae ay nagtatrabaho ng 10 trabaho sa isang araw nang walang pagod. Sa panahong iyon ay naranasan din niya ang maraming panliligalig mula sa kanyang mga abusadong supervisor. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang anak, para sa kanya ay hindi na iyon problema. Pagkatapos ng 7 taong pagsubok, siya ay naging isang matagumpay na propesyonal. Tinutok ang matang may masamang intensyon ng kasosyo, pero nagagawa pa ring manatiling kalmado. Ngunit hindi niya inasahan na ang eksenang ito ay natano ng unang pag-ibig. Ngayon, ang posisyon ng unang pag-ibig ay malayo na sa dati. Noong araw ng kanilang paghihiwalay 7 taon na ang nakakaraan. Pumanaw ang ina ng lalaki dahil sa sakit at sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang pinakamayamang tao sa harap niya. Inaangkin niyang siya ang tunay na ama ng lalaki. Kaya naman mula sa pagiging isang mahirap na binata, bigla na lamang siyang naging isang bilyonaryong CEO. At pagkatapos noon ay nangyari ang mga pangyayari sa loob ng bar. Ngunit ang hindi inaasahan, ang dahilan ng paggawa ng babae noon ay ang simpleng paglalasing sa kliyente. At pagkatapos may pirma ang kontrata ay umalis na siya sa bar. Hindi naman pala siya kasing sama ng sinasabi ng kaibigan ng CEO. Ngunit hindi inaasahan na pagkalabas pa lang ng babae ay may isang basagulero na agad na nakasunod sa kanya. Mag-isa ka lang, maganda. Huwag kang magmadaling tumanggi, baka sakaling may kailangan ka.
Patek Philippe na relo. Peke lang pala. Louis Vuitton na damit. Naka-out of season na. Ang mga mahahalagang gamit mo. Kung pagsasama-samahin ay hindi lalagpas sa 3,000 piso. May gana ka pang manligaw. Sa instant noodles nga nagdadalawang isip ka pang maglagay ng itlog. Nakita mo ba? Ang babaeng ito ay praktikal. Lahat ng damit mo sa katawan. Pinagsama-sama. Kahit idagdag mo pa ang brief, hindi umabot ng 100 piso. Anong karapatan mong makatambal ako? Nakuha ko na ang kontrata. Magsisimula na ako sa Tiansheng bukas. Chen Tian. Paano? Iiwan mo ako, kaya nagkaganyan ka na. Bitawan mo, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Bakit? Ganito ba ang tipo mo ngayon? Anong tipo ko? Xiaodong, ikaw na lang ang magmaneho pa uwi. Bukas ng umaga, 7:30, sunduin mo ako. Tianjia, ayoko nang ulitin pa. Sige, kung may kailangan, tawagan mo ako. Shen Yaxing, kung hindi ako nagkakamali, matagal na tayong naghiwalay. Anong nangyayari dito? Wala naman, hindi ba kayo mayaman? Bakit? Ikaw, isang mayamang dalaga, kailangan mo pang manggal-akol at magtrabaho. Ayos lang naman ako, araw-araw may iba't ibang lalaking kasama ko, sobrang saya ko. Masaya. May gagawin ka pa ba? Wala, aalis na ako. Bibigyan kita ng 200,000. Samahan mo ako ngayong gabi. Bitawan mo. Bakit? Hindi ba sapat? Sige. 500,000. Iyan lang ang halaga mo. Sinasabi ko sa iyo na huwag. Mukhang maayos ang pamumuhay mo nitong mga nakaraang taon. Pero ang hina naman ng iyong kasanayan. Hindi kita gusto. Tapos na ba ang santukan? Sarap. Shen Yuhang. Hindi kita karapat-dapat. Yash, nahanap ko na ang mga balita tungkol kay Chen Tian noon. Salamat, baby, mami. Uminom ka na naman. Ang tigas ng ulo. Pupunta ako para kunin ang mainit na gatas. Talagang tamad na mommy. Iniisip na naman siya ni mommy. Baka siya na kaya ang tatay ko. Itong si Chen Tian, dati isa siyang rich kid. Kaso si Chen Jingyun, mula pagkabata ay napakahigpit ng pag-aalaga sa kanya. Pagkatapos, nag-bankrupt ang kumpanya ng mga Chen. Walang nag-abalang pansinin ng pamilya Chen. Kaya naman pala, nag-bankrupt sila. Kaya pala. Unang araw ng trabaho, mag-isip ng positibo. Supervisor Chen, napakatapat mo sa oras. Maligayang pagdating sa Tiansheng. Sana'y patuloy na magtulungan tayo. May maliit na bagay si Direktor Chen na kailangan kong ipaalam sa'yo. Kailangan ko itong ipaliwanag sa'yo ng maaga. Sige, sabihin mo. Pag nakita mo ang aming CEO mamaya, huwag kang lalapit ng masyado. Ang aming CEO, isa siyang malambing na tao. Maliban sa kanyang fiancé, si Miss Tang Wan. Walang ibang mga babaeng tao, ang pinapayagang lumapit sa kanya ng 1 metro. Kung lalapit naman, ano kaya ang babaeng empleyadong nakalapit sa presidente na nasa loob ng 1 metro, ngayon ay inilipat na sa paglilinis ng banyo. Sa totoo lang, medyo abnormal yun. Hindi naman abnormal ang presidente, kundi si Ginang Tang Wan. Napaka-impluwensya ng pamilya Tang sa ACT. Napakasama ang nagawa mo kay Ginang Tang Wan. Pipilitin kang maglinis ng CR buong buhay mo, pero hindi ka magtatangkang mag-resign. Mukhang medyo may charm na itong ating CEO, kaya pala ganito kaingat si Miss Tang. Magbalik ka na ng ID, malalaman mo mamaya. Diretso dito po, Director Chen. Mga kasamahan, ito po ang bagong sales director. Bigyan natin siya ng pagbati.
Magandang araw po sa inyong lahat. Dumating na po ang CEO. CEO, ito po ang Sales Director, si Chen Tian, Direktor ng Pagbebenta. Ikaw. Sumunod ka sa akin. Anong nangyari? Pinalo ka ba ng presidente? Tinuturing ba itong aksidenteng trabaho? Ginugol mo ang lahat ng iyong lakas para magpakita sa harap ko. Ano ba talaga ang nangyari? Maliban sa kanyang fiancé na si Miss Tang Wan. Dahil hindi na ito posible. Narinig ko ang balita na umunlad ka na. Nagpunta ako sa harap mo upang humiling na magkaayos. Ang tagal na nito. Sa tingin mo, mananatili pa ba ako sa dati? Hinihintay ko ba ang isang babaeng walang hiya at mapagmataas? Hindi ba't sinabi kong matatagalan? Bakit ka pa nandito naghihintay sa akin? Ayos lang, hihintayin kita. Paano kung mas magtagal pa? Gaano katagal pa? Hinihintay kita. Ang pera para sa paglabag ng Tiansheng, hindi ko kayang bayaran. Kung ayaw sa akin si General Shen, pwede niya akong tanggalin. Kung malaman ito ni Miss Tang, sigurado magagalit din siya. Ate Tian. Ate Tian. Dr. Song, hindi maganda. Si Yao Yao ate, muling inatake. Sir Shen, hindi maganda. Nakita sa surveillance. Si Director Chen, hindi maganda ang kalagayan ng isipan. Nasa rooftop na siya ngayon. Uncle Song. Unang araw po ng mama ko, sa bagong kumpanya niya. Baka maistorbo natin siya kung pupunta tayo. Hindi naman. Sorpresa po natin sa kanya yun. Doktora Song, hindi maganda ito. Inatake na naman si Ate Tian. Ano? Maghintay ka muna dito kay Tito. Sige, mabait. Nagkasakit si Mommy, pero 3 taon na siyang hindi nagkakasakit. Paano ka nandito? Ikaw ang unang pasyente ko, at ang may pinakamabigat na sakit sa pag-iisip. Akala ko ang iyong paggaling ay isang himala. Bakit ngayon lang ito dumating? Hindi ko gustong pag-usapan. Magpapahiram ako ng balikat sa'yo. Alam ko na. Ang babaeng may pusong parang ahas. Paano magkakaroon ng problema? Chen Tian. Ang bilis naman. Nakahanap na agad ng bagong trabaho. Si Tian ay kaibigan ko. Nagbago ang kanyang work environment. Natatakot akong hindi siya masanay. Kaya pumunta ako para bisitahin siya. Hindi siya sanay. Pagpunta mo para puntahan siya, masasanay na siya. Siyempre. Tama na ba ang pananood? Pwede na ba tayong umalis? Kailangan na nating magtrabaho. Sige. Maaari kang umalis, kaya ko ito. Halika, pupuntahan kita pagkatapos ng trabaho. Salamat. Chen Tian, ganito ka kababa. Basta may magbigay ng pera, okay na sa'yo, di ba? Doktor, tulungan mo ang bata. Mabilis, dalhin sa emergency room. Baby, huwag kang mag-alala. Siguradong tutulungan kita. Mommy, kumita ng napakaraming pera. Huwag mong hayaang magdusa ka. Sino ba naman ang ayaw ng pera? Gusto ng pera. Ano ka bang walang kwentang tao? Maglakas loob ka pang gawaan ng masama ang mommy ko. Siya ang nanay mo. Bitawan mo. Siya iyon. Iniisip na naman niya si mama. Siya kaya ang daddy ko. Bitawan mo. Kung kaya mo, patayin mo ako. O baka mamaya pagsisihan mo. Wala namang pangalis ng pagsisisi eh. Anong ginagawa mo? Huwag galawin ang anak ko. Anak mo. Sino bang walang kwentang tao ang nakipag-anak sa'yo? Wala kang pakialam. Chen Tian, huwag mong sabihin sa akin na anak ko ito.
Bitawan mo. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Kung hindi, pagsisisihan mo ito mamaya. Walang gamot para sa pagsisisi. Bakit mo ginagalaw ang anak ko? Anak mo. Sino bang walang kwentang tao ang ama nito? Walang pakialam ka. Shen Tian. Huwag mo akong sabihan na ito ang anak ko. Nagkamali si General Shen. Ang anak ko ay 5 taong gulang na. Wala kang kinalaman dito. Pero 6 na taon na ako. Talagang ang mabagsik na ito ay aking tatay. Magtatrabaho na tayo. Terra. Halo, pakisilip nga. Ang anak ni Chen Tian. Mommy, namumula na ang mukha mo. Masakit pa ba? Walang anuman, Mama. Ayos ka lang ba? Sa totoo lang, siya ay, Mama, alam ko. Natatakot ka sa mga lalaking marahas. Nakukunin ang aking kustodiya. Mama, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng isang garantiya. Tinitiyak na putulin ang relasyon sa kanya. Mommy, tingnan mo. May regalo si Uncle Song para sa'yo. Itong kwintas ay 9 na milyon. Wow! Hindi ko alam kung aling mayamang binata ang bumili nito. Sa huli, kaninong mayamang babae. Ito mapupunta sa leeg. Sinta, masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi natin ito maaring tanggapin. Ay! At ikaw, Shen Tian, may mga bagay ka ring ayaw tanggapin. At ikaw, Shen Tian, may mga bagay ka ring ayaw kunin. Ikaw. Ang tagal na nating di nagkita. Ikaw, ang dumi ng bulsa mo. Kaya mo bang bayaran ang damit ko? Miss Tang, pasensya na. Pero, ikaw ang naglalaro sa cellphone at tumama sa akin. Ay, ako. Tang Wan, anong ginagawa mo? Nang aapi ka na naman ng kaklase. Shen Tian. Siya ang unang nagdumi sa aking palda. Ganun ba? Sakto lang, may CCTV dito. Sabihin natin sa guro, patingnan natin sa guro ang CCTV. Ano, mahiling talagang makialam ng mga tao. Sige na. Swerte ko na lang. Hindi mo ito inasahan, di ba? Si Shen Yaxing ay naging fiancé ko sa huli. At ikaw, umabot sa ganitong sitwasyon. Narinig ko sa Rongcheng, walang lalaki na hindi mo kayang makuha. Hindi ka welcome dito. Ayoko ring magtagal sa lugar na ito. Gusto ko lang sanang makipag-usap sa'yo. Mahal, dito ka lang at maghintay kay Mommy. Itong masamang babae, mukhang hindi mabuti ang intensyon. Baka mabuli si Mommy. Pupunta ako sa lalaking iyon. Mukhang may damdamin ka pa para kay Yuhang. Mukhang may konting pakiramdam ka pa. Wala akong natanggap na ganitong bagay. Hindi galing kay Shen Yuhang ang kwintas na ito. Hindi ko tatanggapin ang mga bagay na galing sa kanya. Shen Tian, akala mo ba bobo ako? Sino pa ang makakagawa ng ganito maliban kay Yuhang? Sa mga wild na lalaki sa labas mo. Sabi ko na, huwag mo akong guluhin. Maaari mo bang ayusin ang iyong fiancé? Shen Tian. Gusto mo ba? Sabi ko na, walang kinalaman ang kwintas na ito sa kanya. Huwag. Huwag. Mommy. Shen Tian, naging baliw ka na. Yuhang Gedge, paano mo siya maibibigay ng ganitong mahalagang regalo?
May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Nandito ang kwintas. Wala akong anumang iniisip tungkol sa kanya. Hindi rin ako ang nagbigay ng bagay na iyon. At saka, sabi ko na, huwag kang dumaan sa kumpanya kung wala namang mahalagang dahilan. Sekretarya Zhao. Oo. Ihatid si Ginang. Tang palabas. Pakiusap kay Ginang. Tang, ayokong ulitin ng pangalawang beses. Naiintindihan ko na, Kuya Yuhang. Shen Tian. Si Song Jinshu para sa iyo, napakahalaga nito, wala nang buhay na ang ibinibigay, para lang sa isang luma at sirang kwintas. Salamat kay Ginoong Shen sa tulong ngayon, pero parang wala kang karapatan na makialam. Itong maliit na siraulong ito, hindi naman siguro, anak ni Ginoong Yuyan. Baby, sino ang tatay mo? Tita, ang baho ng bibig mo. Anong sinabi mo? Ginang, Tang, magagalit si Ginoong Shen. Isa lang siyang ligaw na anak, anong uri ng klima ang maabot? Shen Tian. Mukhang hindi ka pa natututo ng leksyon, kaya't hayaan mo akong ituro sa iyo ng mabuti. Shen Tian. Pakakasalan mo ako. Ano? Mga daan-daang libong bagay. Mababawasan ka ng yukua. Takot ka pa ring malaman ni Song Jinshu. Iwanan ka niya Shen Tian. Bakit ganyan ka kababa? Itataas mo ang paa. Pakiusap sa akin. Pakiusap sa akin. Pakiusap. Ginoong Shen. Sigurado akong alam mo na, ako ang chairman, na itinatalaga bilang sales manager. Kung mayroon ka pang mga labis na kilos laban sa akin, ako mismo ang inireklamo ka ng chairman, at saka, alagaan mo ang iyong babae. Pakiusap, Ginoong Shen, umalis ka sa opisina ko. Juan. Bakit hindi ka pa umaalis? Kapatid, umalis ka na. Sobra akong mahal ka. Patawad, hindi pa ako pumapayag sa iyong kasunduan sa kasal. Pakiusap, Ginang, Tang, huwag mo nang ituring ang sarili mo bilang aking fiancé. Si Wanwan ang iyong fiancé. Bakit hindi mo maipagmalaki ang sarili mo? Si Wanwan ay iyong fiancé. Bakit hindi mo maipagmalaki ang sarili mo, Ginoong Shen? Tungkol sa iyong mga bagay sa kumpanya, narinig ko na. Yung si Chen Tian, siya ang kinuha ko para sa benta. Sikat siya sa labas. Alam ng buong Rongcheng. Ang ganitong babae, dapat kang lumayo sa kanya. Hindi ko papayagang magpakasal siya sa pamilya Shen. May Shen na lolo na namumuno. Ang babaeng ito, si Chen Tian. Siguradong hindi ako pakakasal kay Kuya Yuhang, Tatay Shen. Naging pabigla-bigla lang siya. Huwag mo siyang sisihin. Hindi ako pakakasal kay Chen Tian. Tungkol kay Tangwan, hindi ko rin ito iisipin. Kung hindi dahil sa kapatid mo, na naparalisa ang mga binti, hindi ka dapat makakuha ng kasunduan na ito. Oo nga. Kung hindi siya naparalisa, hindi mo rin ako makikilala, ikaw.
Ginoong Shen, ikaw si Ginoong Shen, na naiwan sa labas, nakipag-ugnayan ng iyong ina, bago namatay. Ang iyong ina, ay dati nang nagtatrabaho sa isang nightclub, hindi ko rin inasahan, siyang nagdala sa iyo sa mundo. Dahil ikaw ay mula sa pamilya ng Shen, umalis na tayo. Alagaan mo ang iyong sarili. Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka na. Kung hindi mo kayang kumbinsihin, yung masamang batang si Shen Yaxing, ayusin si Chen Tian. Lolo, sino ang hinahanap mo? Lolo, sino ang hinahanap mo? Bakit parang pamilyar ang batang ito? Parang sa larawan ko noong bata ako, medyo kamukha. Hinahanap ko, si Ginang, Chen Tian. Nasa grocery si Mommy. Lolo, pumasok ka na at maupo. Sige. Nagsusuot ng sapatos si Lolo. Sige. Ang bait-bait na bata. Kung apo ko ito, ayos na ayos. Uminom ng tubig si Lolo. Hindi ka ba natatakot na si Lolo ay masamang tao? Hindi ako natatakot. Nakita ko sa balita, ang larawan ni Lolo. Isang malaking tao siya, matalino. Talaga namang si Chen Tian. May mga iniisip tungkol sa paglabag. Lolo, ito ang larawan ng tatay ko. Ano? Totoo ang sinasabi mo, totoo. Sayang ang tatay ko, ay isang marahas na tao. Gusto akong saktan ng taong iyon at ni Mommy. Hindi ko siya kikilalanin. Sobrang bastos niya. Bakit siya manggahas na saktan ka? Tutulungan ka ng lolo mo na ayusin siya. Lolo, kaya mo ba siyang talunin? Hindi mo ba sinabi kanina? Sabi mo, malaking tao ang lolo. Ang lolo ay naghanap ng maraming tao para ayusin siya. HMM. Nanay, HMM. Kumusta? Naging maayos ba siya sa bahay? Oo. Kaya maghugas ng kamay at kumain. Tara, mahal. May dumating bang tao sa bahay ngayon? Xing Chen. At ito ay lihim ninyo ng lolo, na magkasama. Huwag mong sabihin kay Mommy. Okay, Kaya kailangan ni Lolo, na ipagtanggol kami ni Mommy agad. HMM. Wala naman, Hey, Dong Mingyang, anong nangyari sa'yo ngayon? Nandyan ka na 1 oras at kalahati. Pasensya na, Tian. Nandito na ako kanina pa. Nasa opisina ng presidente ako. Shen Yaxing. Anong ginagawa mo sa opisina niya? Tian. Na-promote ako. Pinagawa ako ni Ginoong Shen, na maging assistant ng presidente. Anong pinagsasabi mo? Kakaumpisa lang natin dito. Anong posisyon ang na-promote mo? Totoo ito. Halika. Ito ay ang bagong katulong mo. Sabi ng presidente, upang linisin ang reputasyon ng kumpanya, kahit na ngayon, may isang lalaking lamok na pumasok. Dapat itong patayin. Ay, Ginoong Chen, ano ito? Nakikipag-usap ka sa lalaki para sa kooperasyon. Pakiusap, Direktor Shen, saan ka pupunta? May usapan kami ni Ginoong Liu. Sang-ayon siya, may isang proyektong 3 bilyon na kailangang pirmahan. Ito ang pangunahing proyekto na itinalaga ng chairman. Kung wala namang ibang bagay si Ginoong Shen, mauna na ako. Huwag kang aalis. Sasama ako sa'yo.
Maghintay ka lang sa kotse. Akala mo ba'y driver ako? Sana, Ginoong Shen, huwag sanang maantala ang normal na trabaho ng mga empleyado. Magandang araw po, Ginoo. Pakisuyo, ipwesto ang babae sa harap, sa tabi ng bintana, paumanhin, Ginoo. Yung babae ay nagpareserba ng silid. Sapat na ba ito? Sapat, 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 sapat. Ay naku, Ginoong Leo, puno na ang mga silid. Dito na tayo umupo, Ginang. Tiyan-tiyan, talagang lalo kang gumaganda. Tingnan mo. Umupo ka at mag-usap tayo. Tiyan-tiyan, sobrang bait mo naman. Basta andyan ka. Saan tayo mag-uusap? Pareho lang yan. Brother Yu. Nandito ka rin. Kanina, hindi kita nakilala. Lumabas para magpahangin. Umaga na't lumabas ang araw. Kahit ang workaholic, may oras din para magpahinga. Wala, umalis ka na lang. Diyan sa tabi. Huge. Aba, si Chen Tiyan-tiyan yan. Yung matandang lalaki hinawakan ang kamay niya. Ikaw. Shen Yoxi, may sakit ka ba? Kanino galing ang kamay na iyon? Anong kamay ang humawak? Anong ginagawa mo? Aba, ang tapang mo. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Tapos ikaw, may lakas ng loob na manakit sa akin. Ang pangalan ko ay Shen Yoxi. Shen. Ginoong Shen, ikaw at ako, noong nakaraan ay walang galit, sa mga nakaraang araw ay walang kaaway. Ikaw, bakit mo ako sinaktan? Shen Yoxi, sinasadya mo bang na makipagtalo sa akin? Hinalikan ka niya. Anong masama kung hinalikan niya ako? Gusto ko nga nahalikan niya ako. Hinalikan niya ako dahil kulang na balat o mabawasan ng laman. Wala kang pakialam. Aba, Chen Tiyan-tiyan, nagmamalakas loob na suntukin sige, si Chen Tiyan-tiyan sa pagkakataong ito, tapos na siya. Oo nga. Nakhamper kong makalimutan, ikaw na ganitong babae. Basta't may bayad, kahit sino ay pwedeng makapasok. Araw-araw, baka mas mabuti na lang na huwag na, tingnan mo ang gulo nito. Ginoong Leo, hindi ito pwedeng palampasin, kailangan mong tumawag ng pulis, ihuli ang baliw na ito. Sobra na. Araw-araw. Sa totoo lang, wala naman akong masyadong problema. Magpahinga lang ng 2 araw. Okay na ako. Araw-araw. Huwag kang magpadalos-dalos Pupunta muna ako sa ospital. Magandang taktika. Umiiwas para makapasok. Kung hindi siya tumulong sa'yo laban sa taong iyon. Yung si Leon na matabang tao. Ngayon, tiyak na hindi siya magpapatalo. Hindi ka ba natatakot? Kung malaman ito ng matanda, gagawin niya ito para sa kanyang sarili, para sa isang kontrata. Hindi na niya alintana ang kanyang mukha. Tama. Gagawin ko ito para sa aking sarili. Ano ang mukha sa lahat? Kung kailangan ko ng mukha ngayon, kailangan na ni Leo Wen tao na makipag-away sa akin. Ikaw ay makapangyarihan at may kapangyarihan. Wala kang dapat ikatakot. Kailangan ko pang buhayin ng anak ko. Ay, bukas, ang koponan ng kumpanya ay darating para makipag-ayos. At papayagan din si Leo Wen tao. Pirmahan mo na ang kontrata ng proyekto. Natanggal ka na. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Hindi ka na kailangan sa proyektong ito. Naiintindihan ko na. Lahat ng ginawa ni Ginoong Shen ngayon ay para sa paghihiganti sa akin. Kung hindi, Direktor Chen, baka isipin mong ako'y may natitirang damdamin pa para sa'yo. Kung hindi, Direktor Chen, baka isipin mong ako'y may natitirang damdamin pa para sa'yo.
Ginoong Shen, hindi ko bibitawan ang proyektong ito. Tayo'y magtutulungan ayon sa ating kakayahan. Mas mabuti na hindi na tayo mangungutang sa isa't isa. Itong dalawang tao ay may kwento. Hey, mahal. Hindi ba sinabi ng doktor na dapat kang kumain ng mas kaunting asukal? Hindi ba pareho? Ito ay aking mahal. Regalo ko, HMPH. Mahal. Mga bituin. Sige, aalis na ako, ha, Polem. Lolo, salamat sa pagkuha ng sama ng loob para sa akin at kay Mommy. Ito ang ibinayad ko kay Lolo. Ayos. Matanda ka na. Ito na ang pamumulaklak ng matandang puno. Masyadong malakas, lumuhad ka sa akin. Ang tungkol sa apo ko. Kailangan kong tuparin ito. Lumuhad ka sa akin. Alam mo na, di ba? Si Chen Tian-Tian ang nagsabi sa iyo. Wala itong kinalaman kay Chen Tian-Tian. Paano mo nalaman? Sinaktan ko si Liu Wentao. Ano? Sinaktan mo pa si Liu Pangzi. Talaga namang may pagkahilig ka sa karahasan. Pumunta sa isang psychologist. Suriin mo ang binata. Sige. Ngayon ay pwede ka nang lumuhad. Kung luluhod ka ngayon, maaaring pag-isipan ko na bawiin ang iyong kasunduan sa pamilyang Tang. Sige na. Ang boring naman. Kailan darating si Mama? Wow, ang galing ng lolo na ito. Talagang kayang ayusin ang mga agresibong tao. Salamat, Lolo. Ginoong Shen, nakuha na ang impormasyon tungkol sa anak ni Ginoong Chen. Nahanap na ito. Ano ang nahanap? Maliban sa pangalan, wala nang ibang nahanap. Parang lahat ng impormasyon ay tinanggal na. Ano? Pagkukumpirma ng ugnayang dugo sa pagitan ni Shen Yoxing at Chen Xingchen. Hindi ko akalain na mayroon na akong apo. Maraming anak, maraming biyaya, Ginoo. Sinunod ko na po ang inyong utos, na itago ang impormasyon ng batang Ginoo. Ginoo, ito, bakit hindi sabihin sa Ginoo? Hindi niya alam ang tungkol sa sarili niya. May anak na hindi pa alam. Paano ito magmamana sa Shen? Ngayon ay nasa makapangyarihang sandali ng paglipat. Itong nag-iisang bangka ay nag-iinit. Hindi pa, tinatanggap ang batang ito. Pakiusap, bantayan mo sila, ng kanyang anak, kung may nangyayari, sabihin mo sa akin kahit kailan. Oo. Ginoong Liu, araw-araw ka nandito. Kumusta ka na? Maghanap ka ng sarili mong upuan. Ate, masakit talaga. Hindi na kita babatiin. Anong klaseng usapan yan? Dapat lang na dumaan ako para makita ka. Ginoong Liu, tungkol yan sa nangyari kahapon. Pasensya na talaga, araw-araw. Hindi mo ba ako pinapansin? Kahapon nga, para sa akin. Sinampal mo si Shen Yuhang. Sinampal siya, kung sisisihin pa kita. Parang, hindi ako makatarungan. Hindi sinasabi kung bakit si Ginoong Liu ay kumikita ng malaki, araw-araw.
Sige, sabihin mo sa akin ng totoo, yung si Shen Yoxing, mayroon ba siyang kaunting pakialam sa iyo? Ay, ikaw na walang hiya, babae, ikaw ang dahilan kung bakit ganito ang asawa ko. May mukha ka pang lumapit sa akin, hindi kita papatawarin. May mukha ka pang lumapit sa akin, hindi kita papatawarin. Walang hiya mong babae. Gusto kitang patayin. Tingnan mo. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Tao. Masamang babae, hindi kita patatawarin. Itong babaeng ito. Araw-araw, talagang. Nahiya ako, na pinapanood mo ako. Magsimula ka na, walang anuman. Ako ang nahiya. Sinabi ko na lang na bibisita ako sa iyo. Nakaligtaan ito ng hipag. Sabi mo tungkol sa kontratang ito. Nasaan na ang mukha ko para humingi sa iyo ng pirma? Bukas, hayaan mo na lang ang ibang tao sa kumpanya na makipag-ugnayan sa iyo. Araw-araw. Tingnan mo itong sitwasyon. Nagawa kitang magdusa ng ganitong kalaking paghihirap. Itong kontrata. Pipirma ako. Pencil. Ate Tian, okay ka lang ba? Maganda ang ginawa, asawa ni Ginoong Liu, kasalukuyan lang dumating. Ate Tian, para sa kontratang ito, talagang nagsusumikap ka, kung sakaling masaktan ka, dahil hindi mo siya nauunawaan. Ganitong klase ng babae, para sa pera, anumang bagay ay kayang gawin. Pasensya na, Ginoong Shen. Nakuha ko na ang kontrata, kung sabihin ko kay Liu Pangzi na ikaw ay nalilinlang sa kanya. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Ito. Pakiusap, Ginoong Shen. Tara. Pumunta ka at bumili ng gamot para sa kanya. Sige, sandali. Sino ang humawak kanina? Asawa ni Ginoong Liu. Tingnan mo kung anong magandang damit ang nabili ko. Ang ganda nga. By the way, sasabihin ko sa inyo, yung maliit na masamang tao na si Chen Tian. Nang araw na yon, tinamaan ko siya. Hindi na siya nang ahas na makipagsuntukan. Nagpakitang tao pa siya sa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang pinapakita niya. Ikaw, masamang tao. Manggahas ka pang akitin ng asawa ko. Ikaw, walang kwentang tao. Hindi lang isang tao ang inakit. Manggahas ka pang akitin ng asawa ko. Sino kayong dalawa? Hindi ko kayo kilala. Kayong dalawa, mga baliw. Ikaw, patay na babae. Hindi ka pa rin umaamin. Saktan mo siya. Hindi ko akalain na asawa ni Ginoong Liu ay ganitong klaseng tao. Mukhang hindi rin mapagkakatiwalaan. Yung sinabi niyang si Chen Tian ay nangaakit ng tao. Tama nga, sabi ng asawa ko, si Chen Tian ay may kakayahan at mapagbigay sa mga negosyo. Walang lalaki na nakakuha ng bentahe sa kanya. Tian. Huminto. Paano ka nasugatan? Malala ba? Tama ka sa pag-unawa. Para sa kontrata, kaunting pasa lang ito, walang problema, sa totoo lang. Kung mag-aasawa ka sa akin, ikaw, Dr. Song. Itinuturing kita na isang mabuting kaibigan. Ang bulaklak ay maganda, ngunit hindi ito bagay sa akin. Masyado itong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Si Shen Yuhang ay ama ni Xing Chen, tama ba? Si Shen Yuhang ay ama ni Xing Chen, tama ba? Ito ba ay dahil sa kanya? Si Song Jinshu. Dr. Song, umalis ka na. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ako si Suko. Hindi ko pa ikaw, itinuturing na kalaban.
Walang konsensya. Ano? Ayaw na ng Shen pamilya sa kasal. Imposible. Sabi ni Tito Shen, siya sa akin. Yung si Tio Shen mo. Siya mismo ang tumawag. Asawa ni Shen Yaxin. Ako lang iyon. Kung hindi ako, hindi rin pwedeng ibang tao. Babaeng masama, patay na ang mga magulang mo. Gusto mo pang magpakaaktibo. Bakit napakaraming gasolina ang natapon? Hindi maganda. Hindi pwedeng gamitin ang sasakyan na ito. Ginoo Shen, hindi ka pinick up ng driver mo. Sobrang hindi ka tanggap-tanggap. Kung hindi, ihahatid na kita. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Hindi pa ako nakakasakay. Bakit sobrang nagmamadali? Nakajeta ka ba? Nagmamadaling umuwi para sa banyo. Hoy, Shen Yaoyao, nagbusina na ako ng maraming beses. Bingi ka ba? Bakit wala kang narinig? Ginoong Shen, oras na ng uwian ngayon. Ano man ang kailangan, pag-usapan na lang sa opisina. Shen Meimei, kailangan mo agad na huminto sa gilid. May tagas ng langis ang sasakyan mo. Gasolina ang natatagas. Natatagas ng gasolina. Baka sumabog anumang oras. Shen Yaxin. Ako, parang ayaw na gumana ng preno ko. Putang ina. Shen Tian, huwag kang kabahan. Huminahon ka, pakinggan mo ako. Ngayon ay i-on mo ang signal at lumipat ng lane. Dahan-dahan mong ipagpag ang guardrail. Tingnan kung makakatulong. Ang lakas ng guardrail. Pigilin ang sasakyan. Naiintindihan mo ba? Shen Yaxin, kung hindi ako nagkakamali, may 2 minuto sa harap. Pagkatapos ay magkakaroon ng burol. Ano? Baka ganun na lang tayo umalis. Ayos din. Hindi na ako masyadong mapapagod. Shen Tian, naririnig mo ba ako? Shen Tian, maging gising ka. Hindi ako pwedeng mamatay. Mayroon pa akong Star Treasure. Hindi ako pwedeng mamatay. Shen Tian, makinig ka sa akin. May harang sa harapan. Ngayon na, bumangga. Sa akin. Shen Yuhang. Gumising ka. Hindi ka pwedeng mangyari ito, Shen Yuhang. Shen Yuhang, hindi ka pwedeng mangyari ito. Shen Yuhang, gising ka na, Shen Yuhang. Ang pasyenteng ito ay humiga na, Shen Tian. Ikaw ba ay baboy? Yung sirang sasakyan, wala ng preno. Bakit nakapagmaneho ka pa ng ganito katagal? Kamusta ka? Masakit ba? Shen Tian. Huwag mo akong ilihis sa usapan. Sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa kotse. Huwag mong isipin. Nainteresado ako sa iyo. Anong ginagawa mo? Kanina, natakot ako sa iyo. Bakit hindi ka sumasagot ng tama? Shen Tian. Naririnig mo ba ako? Hindi mo pa nagagawa ang pagsusuri. Humiga ka na. Humiga ka. Hindi na siya nakakarinig.
Kayo talaga, hanggang ngayon, hindi niyo pa natutuklasan. Hindi pa ba kayo magbibigay sa kanya, pumunta sa pagsusuri? Ginang, naririnig mo ba? Ang pasyenteng ito ay ganap nang nawalan ng pandinig. Ang tiyak na kalagayan, kailangan pang suriin. Guro, tingnan mo ang kanyang kamay. Sige. Patawag mo sa akin ang lahat ng doktor. Ipatawag mo sila. Araw-araw. 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 Ayos ka lang ba? Wala akong problema. Kanina, medyo nagiging bingi ako. Ngayon, naririnig ko na. Naririnig ko. Ang kamay. Wala ring problema ang kamay. Nakabandage na. Natatawa na lang ako. Ngiti na ako hanggang sa masira ang bibig ko. Ayos lang iyon. Ipinaglaban ko ang buhay ko para sa iyo, pero hindi mo man lang akong iniaan. Kamusta ka na? Anong sinabi ng doktor? Maayos pa ba ang utak mo? Sana nga maging bobo ako. Tama ba? Mukhang wala namang problema, pero hindi ko alam kung habang tinatrato ka ng doktor, sinubukan ba niyang ipagsiksik sa bibig mo ang bawang? Araw-araw, okay ka lang ba? Narinig ko kasi na nagkaroon ka ng aksidente. Walang anuman. Ginoong Shen, Ginoong Song, nandito rin kayong dalawa. Sige, hindi na kita istorbohin. Sobrang sakit na nito. Ginoong Shen, Ginoong Song, kayo dalawa, maari bang lumayo ng kaunti? May kailangan akong pag-usapan kay Tian. Hindi pwede. Pasensya na, sandali lang. Hindi ko inasahan, si Chen Tian ay talagang nagawa pang palayasin ka para kay Liu Panzi. Ang mga taong hindi makuha ay natural na nagiging mausisa. Ito ay tinatawag ko. Walang takot dahil may suporta. Ano bang dapat gawin dito? Kaya ang ibig sabihin, ito ay gawa ng mga tao ng Tang. Magsalita ka ng mas mababa, aking tiyahin. Sinasabi ko sa iyo, si Ginoong Shen sa mga nakaraang taon, walang kasintahan. Kaya't si Tang Wan ay may malaking bahagi. Narinig ko na ilang taon na ang nakalipas. May isang anak na babae ng maliit na may-ari, na laging nakasunod, pero nagkaroon ng aksidente at namatay. Ngayon, nag-withdraw ang pamilya Shen at pamilya Tang sa kasal. Sinasabi ko, sa palagay ko, ikaw ang dapat managot dito. Kahit na nag-withdraw siya sa kasal, hindi naman siya pwedeng pakasalan ako. Salamat, Kuya Liu. Naiintindihan ko na. Ayos. Kaya ingatan mo ang iyong sugat. Uuna na ako. O nga pala, ang aking asawa. Sinaktan ng mga taong inupahan ni Ginoong Shen. Kailangan mong sabihin sa kanya tungkol sa iyo. Walang kwenta. Hindi ako naniniwala. Umaalis na ako. Ginang, Tang, gusto mo bang magpasa ako ng sarili? Kahit na hindi ka magpasa ng sarili, mabilis na matutunton ka ng presidente ng Tiansheng. Gusto mo bang patayin ako? Ngayon may dalawang pagpipilian ka. Isumbong mo ako, pareho tayong makukulong, wala kang makukuha. Pangalawa, pasalin mo ang kasalanang ito para sa akin. May kabayaran na 5 milyon. Sapat na upang mabayaran ang lahat ng iyong mga utang. Kapag lumabas ka ng kulungan, sa susunod na kalahating buhay, hindi ka na muling mag-aalala tungkol sa pera. Hindi ka na muling mag-aalala tungkol sa pera. Chen Tian, sa pagkakataong ito, talagang swerte ka. Sinta, dadala ka ni Lolo sa ospital, para lang bisitahin ang mommy mo. Bakit ka nag-iimpake ng mga bagay? Natatakot ang mommy ko sa dilim. Huwag kang mag-alala, ang daddy mo. Yung marahas na tao, mayaman siya. Maghahanap siya ng tao na mag-aalaga. Sila lang ang pinapahirapan niya, ako at si mommy, bastos na bata. Walang magagawa ang ama para sa iyo.
Shen Yuhang, buksan mo ang pinto. Huwag na huwag mong isipin yan. Shen Yuhang, bata ka ba? Kumusta, kaklase? Ikaw ba si Chen Min? Narinig ko, magaling ka sa pag-aaral. May tanong ako, gusto kong humingi ng tulong. Pwede ba tayong mag-add sa WeChat? Uy, kaklase, ako ay isang modelo sa pag-aaral. Anong problema? Maaari mong itanong sa akin. Wag na, wag na. Maaari mo bang huwag maging ganito kabata? Gusto na niyang makipag-add sa iyo. Kaya't mag-add ka na. Pitong taon na ang nakalipas. Umalis ka sa akin. Dahil ba, sa pagkalugi ng Chen? Dahil ba, sa pagkalugi ng Chen? Araw-araw. Nagbalik ang iyong sakit, napaka hindi matatag. Sinasabi ko na umalis ka, sa Tiansheng Group. Natatakot ka sa lalaking marahas, nakukuha ng aking pangangalaga. Mommy, huwag kang mag-alala, gagawa ako ng isang kasulatan, na nagsisigurong putulin ang relasyon sa kanya. Chen Tian, ganyan ka ba kababi? Sino mang magbigay sa'yo ng pera? Ayos lang, di ba? Hindi. Kahit na nagkaproblema ang pamilya ko, walang kinalaman yan sa atin. Walang koneksyon. Kung noon lang sana alam ko, na ganito ang kalagayan mo ngayon, ngayon na tagumpay, siguradong hindi ko ito bibitawan. Shen Tian. Talaga namang matapang ka. Ang sinasabi ko ay totoo. Anong hindi ko kayang sabihin? Ayos lang iyon. Natatakot ako. Mali ang na-revenge. Sa wakas, nakauwi na. Mommy, maghuhugas na ako. Dalawa. Tatlo. Apat. Ang sakit ng mama, bakit parang lumalala na? Siguradong dahil sa isang baliw na mamamatay tao. Gusto kong ayusin siya muli ng lolo, isang beses pa. Bituin, ano ang ginagawa mo? Anong meron? Sikreto. Sikreto. Noong nakaraang tanong ko sa iyo, paano ka pumunta sa ospital? Sabi mo sa akin, lihim ito. Ngayon, sabi mo na naman, lihim ito. Bakit ang dami mong lihim? Lumalaki na ang baby, kaya marami ng lihim. Sige na. Walang ganon si mommy. Nagtataka ako sa ibig sabihin ng iyong lihim. Iyon ay medyo malungkot. Para sa iyo, kailangan mong panatilihing lihim ito ha. Sige. Tagapangulo. Tapos na ba? Isang beses lang nalumuhad at makakuha na ng 5% ng bahagi ng Tiansheng. Sa susunod na may ganitong magandang pagkakataon, tandaan mo akong tawagan. Umalis ka na. Basta masaya lang ang apo ko, ayos na. Alam na ba ng chairman, na si Xing Chen ay anak ni Shen Yuhang? Kung ganito, anong gagawin ko? Shen Tian. Oras na ng trabaho. Anong ginagawa mo rito? Shen Tian. Oras na ng trabaho. Ano bang ginagawa mo dito? Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang huwag kang gumawa ng mga di makatotohanang pangarap. Kung hindi, siguradong magiging masama ang kapalaran mo. Mas masahol pa ba ang sayo? Narinig ko na nanaon siya ang iyong kasal. Ako.
Ikaw. Anong ginagawa mo tungkol sa aksidente? Hindi ko pa nga ito na isasagawa sa iyo. Tungkol sa aksidente, anong kinalaman ko dito? Yung tao ay nag-surrender na. Uy, mukhang marami kang alam. Anong nangyari? Ay, Tito Shen, kailangan mo talagang ipaglaban ako Shen Tian. Nagtangkang manakit siya sa akin. Pangulo ng Lupon. Kamusta na? Tingnan mo. Walang sugat, di ba? Nasaktan ako. Tingnan mo. Siyang may gawa nito. Nagtatanong ka sa akin. Nagtatanong ka sa akin. Tinutukoy mo ako, syempre. Kung ikaw ay masaktan, paano ko ipapaliwanag ito sa aking apo? O ako? Ayos lang. Ay nako, masakit masyado. Tingnan mo, Tio Shen. Ay nako, sabi ko, Dinang, Tang, huwag ka nang maglibot-libot. Ngayon, ang kasunduan ng ating pamilya ay na-cancel na. Kung madalas kang pumunta sa Tiansheng, baka masama ito sa iyong reputasyon. Hindi ba't itong matandang ito, nabili rin ni Chen Tian, itong babaeng ito? Kahit na nag-divorce, pwede pa rin magpakasal ulit, nag-break na. Hindi naman ibig sabihin na hindi na maaaring magkaayos. Okay ka lang ba? Salamat, Kuya Yuhang. Hindi. Noong una, hindi ba ikaw ang may gusto? Nagsisisi na ako. Kung may mga bagay ka sa hinaharap, maaari mo akong i-report ng direkta. Sabihin mo sa chairman. Sobra na ito. Naiintindihan ko, Ginoong Shen. Ikaw. Kuya Yuhang, tingnan mo siya. Nagmamalupit. Kakaiba, itinulak niya ako kanina. Tatay, may tanong po ako sa inyo. Bakit po kayo? Bakit biglang nagbago ang iyong saloobin? Dati, hindi ba't palagi kang umaasa sa pagsasama namin ni Tang? Bakit ngayon? Ganito na. Oo. Naisip ko na. HMM. Tingnan mo. Tayo kasing pamilya ng Shen. Hindi naman kilalang angkan. At saka, kung susuriin mo ang 3 henerasyon, sino bang hindi nagbubuhay sa mga bukirin? Kaya nga, itong si Chen Tian. Hindi naman hindi kayang tanggapin. Hindi siya karapat-dapat. Nanay, dumating na ang iyong order. Ay naku. Nanay, ito ang inihanda kong masustansyang bento para sa iyo. Kailangan mong kumain. Salamat, baby. Sige. Kakainin ito ni Mama. Pasok. Ate Tian, sinabi ng presidente na dapat tayong dumalo sa business gala na inorganisa ni Buffett. Ayaw ko. Ate Tian, ang business gala na ito ay nagtipon ng iba't ibang mga sikat sa lipunan. Hindi ba't ikaw, palagi bang pinahahalagahan ang koneksyon? Maaaring unti-unting makuha ang koneksyon. Sabi ng presidente, kung hindi ka pupunta, aalisin mo ako. Gago. Sige, pupunta ako. Salamat, Ate Tian. Salamat, huwag na. Kumain ka na ba ng tanghalian? Gawa ni Sheng Chen, mahal. Salamat, ate. Ginoong Shen, pumayag si Ate Tian. Oo. Sandali. Saan galing ang lunchbox na ito? Saan ito? Ito. Binigay ni Ate Tian.
Ang presidente ay talagang gumastos ng ganitong kalaking pera. Bumili. Patay na patay ang nagbenta ng asin na ito. Gaano karaming asin ang ilalagay? Talaga namang hindi pumapalya ang galing ni Sheng Chen. Talagang hindi nakakabigo. Itong babae. Araw-araw ito ang kinakain. Xiao Jiao. Ibigay mo sa akin ang ilang bote ng tubig. Ginoong Shen, ang tubig ninyo. Allen, nakalimutan kong dalhin ang sapatos ko. Oras na ng pag-uwi ngayon. Siksikan sa daan. May helipad sa itaas ng Tiansheng. Ipapadala ni Rosie dito. Sige. Hindi na kailangang maging ganito kahirap, kaya ko namang magsuot ng sarili kong sapatos. Ikaw ang itinalagang kasamang babae ni Ginoong Shen. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Ang kwintas mo ay napaka-unik. Ginang, Shen, pumunta ka dito at tingnan ang sapatos na ito. Oh, narito na. Nasaan si Ginoong Shen? Sabi ni Ginoong Shen, medyo nagmamadali siya. Umalis na siya. Kailangan mong dumating sa tamang oras. Kung hindi, babawasan ang iyong bonus sa taon. Anong pamilya ang galingan ng prinsesa na ito? Ang ganda niya. Oo nga, sobrang ganda na hindi maipaliwanag. Base sa suot niya, lahat ng suot niya ay mga high-end na hindi pa nailalabas. Oo nga, mukhang hindi ito madali. Bakit nandito ang babaeng to? Magandang araw. Naghahanap ako kay Ginoong Shen ng Tiansheng Group. Pakipakita ang imbitasyon. Shen Tian, hindi ko akalain na ikaw ang humahabol kay Kuya Yushing. Nandito ka na. Hindi lahat ay makakapasok dito. Ito ay isang negosyo na hapunan ni Buffett. Ginang, Shen, tandaan ko ang pamilya niyo. Shen, parang nagbangkarote kayo, di ba? Anong paraan ang ginamit mo? Nakuha ang imbitasyon. Hindi naman siguro. Dahil sa pakikipag-sleep sa lalaki. Para sa akin, kahit na makipag-sleep sa lalaki, wala ring silbi, di ba? Hindi ba? Hindi pa rin makapasok. Ginang, Shen. Siyempre may imbitasyon. Wala pa rin. Hindi pa rin makapasok. Mukhang sanay ang mga kasama. Sigurado, nakatanggap na ng imbitasyon. Ikaw, naghihimok ka na kami ay natutulog kasama ang mga lalaki. Ay nako, hindi ko naman sinabi. Ikaw ang umamin yan. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Nandito lang kami. Titingnan namin kung paano ka papasok. Ginang, Shen. Siyempre may imbitasyon. Si Shen Gujo. Mukhang naaalala pa ni Ginang. Tang, ang walang silbi kong ito na pinawalang bisa mo. Siya si Shen Gujo. Narinig ko na siya ay isang pervert. Narinig ko na pagkatapos niyang maging pilay, naging pabago-bago ang kanyang emosyon. Madalas siyang mawala ng kontrol, at nakakabugbog ng tao. 1-1, terror na. Ginang, Shen. Gusto mo bang sumama sa akin? Papasok ba tayo?
Salamat sa alok, hindi ko kailangan. Ginang, Chen, pumasok na tayo. Sige. Kaya pala ito ang babaeng gusto ni Shen Yuhang. Talagang kawili-wili. Ay, paano mo siya nakuha, yung ninuno na iyon? Doon sa pintuan. Ah, hindi ko siya kilala. Oh, mabuti na lang at hindi mo siya kilala. Ngayon, kasama siya ni Yuge. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nag-aaway. Napakamapanlin lang ng mga paraan nila. Talagang masama. Si Yuge. Ay naku, ganitong mga lalaki, ha, huwag na lang tayo. Ngunit itong si Miss Chen, bilang isang babae, ay talagang nagmamadaling maging kabit. Ngayon, tiyak na, hihingin ko sa iyo ang paliwanag. Sige. Aalis na ako. Talaga, ikaw ang magaling. Asawa ni Buffett, sobrang ayaw sa mga kabit, nang umiyak ka. Shen Tian, paano na to? Huwag mong isipin na dahil may ilang gwapo na lalaki ang nagiinuman sa'yo. Ano bang kahalagahan niyan? Sinadya mo pang ipakita sa harap ko na malapit ka sa ibang lalaki. Huge. Ano ba talagang iniisip mo? Dinala ko na ang tao dito, pero hindi mo na ito pinapansin. Kung ganito pa rin, naghahanap na ako ng pagkakataon na makasayaw si Ginang. Shen, ay nako, nagbibiro lang ako. Halika, Shen Tian. Nakalimutan ni Ginang. Siya ng kanyang kwintas. Allen, ay, ihanda ang sasakyan. Ihahatid namin kay MS. Shen, sige. Anong nangyayari? Lumampas. Lumampas. Bakit ka pa nakatayo dyan? Hindi ka pa ba pupunta? Hintayin mo siyang humingi sa akin. Ang ginang na ito. Ang dalagang ito, ano kayang nangyari para makasakit sa Ginang Buffett, na siya'y napahiya sa harap ng napakaraming tao, na siya'y napahiya ng ganito? Sino ba ang nakakaalam? Mukhang masama ang sitwasyon. Babaeng masama, nagmamalaki ka sa akin. Kayo pala ay asawa ni Buffett. Hindi ko alam. Saan ako nagkamali sa inyo? Dahil hindi ko alam. Patuloy niyo akong hampasin. Hampasin hanggang malaman niya. Sugurin mo siya hanggang malaman niya. Apo. Hindi ka pa makikilos. Lumayo ka. Shen Tian, basta't magsalita ka, agad akong pupunta. Basta't sabihin mo na kailangan mo ako, maaari akong walang pag-aalinlangan, na nakatayo sa iyong tabi. Shen Tian, bakit hindi ka nagsasalita? Basta't humingi ako ng tulong kay Shen Yaxing. Kahit natulungan niya ako o hindi, nasa kabaligtaran ng pamilya Buffett siya. Sa oras na iyon, ang Tiansheng, marahil ay magkakaroon ng problema. Ginang, Buffett, gusto kong malinaw ito. Sige, dahil hindi mo alam, ipapaalala ko sa iyo. Kinuha mo, hindi iyo ang mga bagay. Kung aaminin mo ang pagkakamali mo ngayon, patawarin kita. Nagnanakaw ka pala ng mga bagay ng iba. Hindi nakakapagtaka, wala akong. Matigas pa rin ang ulo. Sabi ko wala. Sinasabi pang wala, ituloy mo lang ako. Sabi ko wala, sinasabi pang wala, ituloy mo lang ako. Umalis ka. Ako si Chen Tian, nasa tamang posisyon ako. Sinasabi niyo na nagnakaw ako, kaya't pakiusap, ilabas ang ebidensya.
Sino ang nagsabing nagnakaw ka? Tama na. Ano ang gulo-gulo nyo? Hindi ba't dahil sa kanya ito, na ayaw umamin sa pagkakamali? Wala itong kinalaman sa'yo. Kung sinasabi ninyo na ako, ay nagnakaw ng bagay, mangyaring ipakita ang ebidensya. Ang handog ngayon, ay nakagambala. Bakit mas pipiliin mong mapahiya, kaysa humingi sa akin? Ginoong Shen, nasaan si Ginang? Shen, ito ang kwintas na naiwan niya. Nasaan si Ginang? Shen, ito ang kwintas na naiwan niya. Ang kwintas na ito, saan galing? Nakikita ko, nasuot ni Ginang. Shen ito palagi sa kanyang leeg. Tingnan ang mga bakas ng paggamit. Dapat ay sinuot ito ng maraming taon. Shen Tian. Sa wakas ay itinatago mo ito. Ginoong Buffett. Ang kahihiyan ngayon. Bukas ay tiyak na babalik ng daang beses. Nawala na ba sa katinoan si Ginoong Xing? Paano mo ito nagawa na makipag-usap kay Buffett? Ibig bang sabihin nito na ang Tiansheng Group ay magdeklara ng gyera laban sa pamilya Buffett? Bagamat malakas ang Tiansheng, ngunit ang industriya ng pamilya Buffett nakalat sa buong mundo. Matatakot pa ba ako sa isang batang walang muwang? Sobrang pinahirapan mo ako. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ako pwedeng bumagsak. Naghihintay pa ang aking bituin. Shen Tian. Pasensya na. Shen Yoxin. Ayaw ko nang mahalin ka. Hindi ko akalain, itong babae, sa anak na labas, napaka-emosyonal. Pero anak na labas lang, paano magkakaroon ng pag-ibig? Uwi na. Araw-araw. Shen Tian. Nasaan ka? Shen Tian. Kailangan kitang bigyan ng paliwanag. Brother Yu, Kuya. Tara, tingnan muna natin ang bahay ni Tian. Sige. Natatakot din si Mommy sa dilim. Natatakot din sa kulog. Bakit hindi pa umuuwi si Mommy? Huwag kang matakot, Star Baby. Nandito si Grandpa. Lolo. Mama ko. Natatakot sa dilim, at natatakot din sa kulog. Huwag kang matakot, baby. Nandito si Lolo, mama ko. Kailan siya babalik? Walang takot. Lolo, kung talagang, lolo ko kagad. Sintang bituin. Lolo ay tunay mong lolo. Sinta, ikwento mo kay Lolo, tungkol ba ito sa mga nangyari noong bata ka?
Buwisit na babae. Alam kong andyan ka sa loob. Buksan mo na ang pinto. Hindi ka ba nangungutang? Makipaglaro ka sa akin. Simula noon, natakot na kami ni Mommy, and malamig na ulan, mahal ko. Sa susunod, tuwing umuulan, laging nandito ang lolo mo para samahan ka. Okay ba? Oo. Araw-araw. Binuksan ni Chen Tian ang pinto. Huwag kang matakot, maybe. Bakit ikaw? Mabagsik na tatay. Anong tawag mo sa akin? Mabagsik na tatay. Sino ang pumayag sa'yo na ganyan ang tawag? Hindi siya nagulo. Ikaw ang tunay na ama niya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Anak mo? Sino ang mga walang kwentang tao na ito? Nagkamali ka, Ginoong Shen. 5 taon na ang anak ko. Wala kang kinalaman dito. Ano? Hindi ako naniniwala. Siya si Chen Tian. Paano mangyayari yun? Manganak siya ng anak ko. Totoo yan. Ipinakita ng DNA test. Kayo dalawa ay talagang mag-ama. Salamat. Kuya Yu. Totoo ito. Aking anak. Chen Tian. Ilang bagay ang itinago mo sa akin. Tatay, kailan babalik si nanay? Ano? Wala pa bang bumalik si nanay? Gusto mo bang malaman kung nasaan si Chen Tian? Gusto mo bang malaman kung nasaan si Chen Tian? Ikaw iyon. Palayain mo ako. Wala akong halaga sa'yo. Kunin mo ako. Hindi ito magiging banta kay Shen Yuhang. Sobrang binabawasan mo ang sarili mo sa puso ni Shen Yuhang, hindi ba? Bigat. Ngayon ang salo-salo ni Buffett, nakita mo na rin. Hindi siya gagawa ng anumang bagay para sa akin. Kaya nga, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Sama-sama tayong pabagsakin si Shen Yuhang. Sa oras na iyon, ang Tiansheng Group, ang posisyon ng General Manager. Hayaan mong ikaw ang humawak. Ang kahihiyan na ibinigay niya sa iyo, maaari mong isukli sa kanya. Kumusta? Wala akong kakayahan dito. Bitawan mo ako. Okay. May oras ako. Hintayin kitang sumagot. Bitawan mo ako. Hawakan mo siya. Bitawan mo ako. Ginoo, ang ginang na ito, mukhang may bipolar disorder. Bipolar disorder, bitawan mo ako, at tungkol sa ginawa ko kanina sa miss na ito, pagkuha ng dugo, nalaman, na may mga sangkap para sa paggamot ng bipolar disorder, na gamot, patahimikin mo siya. Chen Tian. Ako'y ipinanganak na may kapansanan. May kapansanan ka sa isip. Sa totoo lang, tayong dalawa, ang pinakaangkop na magkapareha. Talagang, lalo na kitang gusto. Mommy. Bitwin. Huwag kang mag-alala. Siguradong, matutulungan ka ng daddy. Handa na ang kontrata ng paglipat ng bahagi. Tingnan mo. Tama na. Mas mabuti pang tingnan mo ito. Ito ang mga nakaraang taon ng batang si Tian. Mula sa iba't ibang mga palatandaan, ipinapakita na. Noong umalis siya sa iyo, wala siyang ibang magawa.
Bipolar disorder. Bipolar disorder. Halos mamatay na siya. Si Song Jin-soo ang kanyang doktor. Ayon sa nakuha ko, ito, ang ulat ng pagsusuri ay nagpapakita na ang kanyang pagnanais na mabuhay ay napakababa kung hindi siya nagdadala ng bituin na sanggol. Lalamunan. Shen Tian-Tian, siya ang aking unang pasyente. Ang kanyang kalagayan, mas seryoso kaysa sa inaasahan ko. Dr. Song, ang pasyente ngayon ay hindi kumakain o umiinom, kahit na ang nutritional na likido ay nagkaroon ng reaksyong pagtanggi. Ika-30 ng Disyembre taong 2018, maaraw. Ngayon, ang pasyente ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa palso sa bathtub. Buti na lang at naagapan ito. Shen Tian-Tian. Shen Tian-Tian. Shen Tian-Tian. Buntis si Shen Tian-Tian. Nang sinabi ko sa kanya ang balitang ito, sa wakas nag-react siya. Mamamatay ka kung ganyan ang gagawin mo. Alam mo ba? Alam mo. May mga anak ka na ba? Alam ko na ang isang pangalan na nakatago sa kanyang puso. Ito ay si Shen Yuhang. Ang taong ito ay siyang nagbubukas ng kanyang emosyon. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Sapat na. Kalmahan mo lang. Shen Tian-Tian, ganyan ka lang ba? Kahit sino na nagbibigay sa'yo ng pera, pwede na, di ba? Gumagawa siya para sa sarili niya. Para sa isang kontrata, wala na akong mukha. Ang ganda ng takbo ng buhay mo ngayon. May kapangyarihan at impluwensya. Wala kang kinatatakutan. Kailangan ko pang buhayin ang anak ko. Ginoo. Paano ko siya magagampanan ng ganito? Anong karapatan ko? Sa kanya ganyan Dahil sa si Liu Panzi ang umapit sa akin. Dahil natatakot siyang maakusahan ako. Hindi siya humingi ng tulong sa akin sa bulwagan. Dahil natatakot siyang makagawa ng kaaway. Wong Ken. Akala ko ang taong bulag at bingi ay palaging lahat ako. Wong Ken. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Kailangan talagang mahanap si Shen Tian-Tian. Anong gusto ni Shen Gushou? Ibigay mo sa kanya. Sige. Lahat ng koneksyon ba? Oo. Lahat ng relasyon. Kabilang ang grupo ni Buffett. Ang aming pamilya, palaging natatakot ba sa sinuman? Isang tao lang na si Shen Yuhang. Isang grupo lang na Tian Sheng. Ano bang gulo ang may daragdag? Ngayon, ang 60% ng bahagi ay nasa kamay ni Shen Yuhang. Sa tingin mo, kaya niyang magdulot ng anong kaguluhan? Ano? Hindi ito posible. Napakalakas na kakayahan. Shen Yaxing, talagang nakamit ito sa loob ng ilang taon. Hanggang sa ganitong antas, hindi ka pa ba naghahanda ng regalo para humingi ng tawad? Narinig ko si Dr. Song ay isa sa mga pinakamahusay na psychologist sa mundo. Sana'y maaasahan kita. Kapag ako'y nagpapagamot, naway makaiwas ang iba. At ikaw rin. Maaari akong manatili, makakaapekto ito sa bisa ng paggamot. Kaya't pasensya na, Dr. Song. Bantayan mo sila ng mabuti. Oo.
Araw-araw. Araw-araw. Magising ka. Dr. Song. Anong ginagawa mo dito? May nangyaring kaunti. Bago ako dumating, narinig ko na si Shen Yuhang ay nagdeklara ng digmaan laban sa pamilya ni Buffett. Anong sinabi mo? Para sa'yo. Medyo matapang siya. Araw-araw, kahit anong mangyari, umalis na tayo dito. Terra. Ang bilis naman dumating. Narito ang kontratang kailangan mo. Palayain siya. Swerte. Huwag magmadali. Pinaalis kita. Narinig mo ba? Bilang isang negosyante, dapat mong maunawaan na minsan kapag nagmadali ka, talo ka na. Lumampas. Nandito na ang lahat ng kailangan mo. Naabot mo na ang iyong layunin. Sasabihin ko ang totoo. Minsan talaga, naiinggit ako sa'yo. Bilang illegitimate child ng Shen family, nakakuha ka pa ng ari-arian ng Shen family, maging si Chen Tian-Tian. Pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Ayaw niyang makipagtulungan sa akin, araw-araw. Pasensya na. Mayroon ka bang ibang kahilingan? Sabihin mo na lahat. Gusto kitang mamatay. Kaya mo ba iyon? Nanay. Mommy, sisiguraduhin kong mahahanap kita. Uy, mahal na bata, masamang babae. Masamang babae, talagang katulad ng nanay mo, na napakaganid. Tingnan mo, hindi kita tatantanan. Haha. Medyo sobra naman ang patayin ka. Kneel ka dyan ng 30 minuto. Papatawarin kita, sobra na yun, hindi. Pag nag-kneel ka, seryoso na ang mga binti mo. Nakaluhod ka, dito ng 30 minuto. Palalayain ko si Chen Tian-Tian. Shen Lucio, sobra pa na. Kung ayaw mong lumuhod, umalis ka. Mula ngayon, si Chen Tian-Tian ay akin na. Buhay man o patay. Hindi ko maaasahan. Nakaluhod ako. Yuhang, hindi, ikaw. Hindi ka pwedeng lumuhod, Shen Yuhang. Huwag kang lumuhod. Hindi. Huwag. Huwag. Huwag siyang pigilan at ibalik siya. Araw-araw. Pahintuin sila. Pahintuin sila. Hinto. Araw-araw. Pasensya na. Paalisin niyo kami, kung sakaling saktan niyo ako. Walang isa mang makakalabas ngayon. Mabuti pang huwag kayong umabante. Ikaw, huwag. Huwag. Araw-araw. Kalmado ka lang. Hindi siya karapat-dapat. Chen Tian-Tian, kalmado ka. Kung hindi mo kami papakawalan, ngayon, papatayin kita. Magkasama tayong mamamatay. Gusto mo bang subukan, ha? Ang pagpatay ng may sakit sa isip ay hindi labag sa batas. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Sige. Paalisin mo sila. Araw-araw. Ibigay mo sa akin.
Mabuti ba ang trato mo sa kanya? Mas mahalaga siya sa buhay ko. Bitawan mo. Ibaligya mo ang batang ito sa akin. Mas mabuti kung malayo. Anong ginagawa mo? Hindi naman ako tao na nagbebenta. Sapat na ba? Sapat na. Sapat na. Mag-enjoy ka na ng mabuti. Bata, lumapit ka dito. Bitawan mo. Bitawan mo. Nahanap na ba ang tao? Wala. Bakit hindi ka pa pumunta at hanapin siya? Sige. Ang batang ito ay napakagwapo. Tayo, talaga bang ibebenta natin siya? Ibebenta. Bakit hindi ka na lang ang ibenta? Maghanap ng lugar at itapon ka. Pero, hindi ba't kinuha natin yung pera ng babae? Ay, ako. Alam mo ba kung sino yung babae? Yun nga, di ba? Yung babae, sa isang tingin, hindi mukhang mabuti. Kunin mo ang kanyang pera. Hindi tayo nagkasala. Talagang nakakatulong ito ah. HMM, bata. Saan ka? Nakatira. Pupunta ako para hanapin si Mommy. Ano bang nangyayari? Sino bang tao dito? Maaaring sinabi ng nanay mo na umuwi na siya. Punta tayo sa nanay mo. Okay. Hindi na ako makapaghintay na makita na nawawala ang bata. Ano ang gagawin mo? Tiyan, gusto kong ipaalam sa iyo na kapag ininsulto mo ako, wala kang magandang kahihinatnan. Tatay Shen, bakit ikaw ito? Wala akong oras para ipaliwanag sa iyo. Kailangan ko pang hanapin ang bata. Bata, oo, ito ba ay anak ni Chen Tiyan? Nakita mo na ba? Saan mo ito nakita? Hindi ko pa. Nagtatanong lang ako. Bakit mo hinahanap ang anak ni Chen Tiyan? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung batang iyon ay kay Yuhang. Ano? May pagkakamali ba? Paano posible iyon? Hindi magkakamali. Buti na lang nalaglag yung maliit na sanggol. Ginoong Shen, tutulungan ko kayong maghanap. Pabilis. Oo. Huminto ka. Anong nangyari, Ginoo? Hindi ka ba nagmamadali papuntang ospital? Xing Chen. Tatay. Ay, talaga, may tawag na tatay. Nakaipit sa tainga. Iba ang tawag ng iba sa tatay. Tatay ano? Tatay, ay. Nagmamalabis ka, di ba? Kukunin kita. Nanay. Mama. Mama. Ang ganda ng kalidad. Salamat sa inyo, nailigtas ninyo ang anak ko. Walang anuman. Ang ginawa namin ay mabuting gawa. Ang ginagawa namin ay mga mabuting tao at mabuting gawa. Siyempre kailangan nating tumanggap ng kaunting kabayaran. Hindi ka ba nagsabi na ang paggawa ng mabuti ay walang hinihinging kapalit? Walang hinihinging kapalit. Pero ang kapalit na ito, nagdulot ito sa akin na humingi. Hahawakan ko lang.
Talagang, para sa inyo ito. Ngunit, dahil sa babaeng ito, pinabenta ba kayo sa mga bata, o hindi? Ay oo, siya nga. Napaka-misteryoso. Sabi na nga ba, hindi siya mabuting tao. Salamat. Salamat, boss. Sana lahat kayo ngayon ay masaya. Lahat ng gastusin. Ako ang magbabayad. 1-1. Talaga bang, pakakasalan mo si Shen Yoxin? Tiyak na totoo. Sabi nila, magbabalik ng kasunduan. Pero hindi iyon ang intensyon ni Shen Yoxin. Ayon sa balita, si Shen Yuhang, kahit ang pamilyang Buffett, ay kailangang magpakumbaba. Itataas natin ang ating baso, para batiin si Wanwan. Huwag ka nang mangarap. Hindi ba't gusto mong batiin? Kaya't batiin kita sa ganito, malupit at walang hiya, mababang uri ng babae, hindi makakahanap ng pag-ibig, nag-iisa at walang kasama. Shen Tian, nagwawala ka ba? Kababuyan. Itong salita ay para sa iyo. Security. Nasaan ang seguridad? Patay na ba ang mga seguridad? Bilisan mo, ihila mo ang baliw na babaeng ito. Shen Tian, paano mo nagawa yan? Tama, nakikita kitang talagang baliw ka. Hindi naman siguro, na iniwan ka ni Shen Yuhang, para ilabas ang galit sa atin, Wanwan, di ba? Bakit kita papaluan? Sabi mo nga. Alam ko ba? Hindi mo ba gustong ibenta ang anak ko? Hindi mo alam. Gusto mong ibenta ang anak ko? Hindi mo alam. Anong masama sa pagbenta? Isa lang naman. Ang anak mo ay isang biro lang. Inasikaso na ito ni Wanwan. Mas madali pa nga, tama ba? Ikaw, isang walang asawa na nagdalang tao, nabuntis ng hindi kilalang tao, may mukha ka pang magsisigaw dito. Huwag mong isipin na dahil sa nangyari sa iyo at kay Shen Yoxin, may kaunting kaugnayan na makakasakay sa atin. Ikaw, isang taong nawalan ng tahanan at pamilya, na walang pag-asa, ay aayusin. Hindi na kailangan na tayo pa ang kumilos bago natin siya ayusin. Pwede ba akong mag-enjoy muna? Saglit. Siyempre, ako ang sikat na sosyal sa Rongcheng. Siyempre, napakasarap niyan. Shen Tian, maging mapaghimagsik ka sa pamilya Tangko. Maghanda ka na sa posibilidad ng kamatayan. Wala ka ng anak na sandalan. Ano ang gagamitin mo laban sa akin? Sino ang may lakas na hindi igalang? Ang aming ginang. Sino ang may lakas na hindi igalang? Ang aming ginang. Ito ay si Ginoong Shen ng pamilya Shen. Hindi ka nagkakamali, di ba? Hindi kailangang magalit si Ginoong Shen. Ang mga paraan ni Shen Tian, hindi ko pa pinapansin. Nandito si Ginoong Shen, para kay Wanwan. Mukhang siya na nga. Sabihin na natin, pinatigan na ng pamilya Shen. Tinatanggap na si Wanwan bilang asawa. Congratulations, Wanwan. Nakuha mo na ang gusto mo. Tama. Hindi tulad ng ibang tao, nang arap na umangat sa mataas na posisyon. Ngayon ay, wala ka ng huling sandalan, na bumagsak na, nakikita ko sa iyo, ano pa ang mayroon ka para labanan kami. Hindi ka pa ba magmadali, at maghubad na, pagsaluhan mo ng saya si Kuya. Kuya, mamaya, hihingi ako sa iyo ng tulong. Paano niyo nasabi, na ang maliit na ginang na sinasabi ni Ginoong Shen, ay si Tangwan? Bakit? Hindi ba, ikaw ang asawa ng pamilyang Shen? Siyempre ako. Siyempre ako. Kayo. Ginoong Shen, walang dahilan para magmadali. Gusto kong makita ang magandang panaginip ni Shen Tian. Hanggang kailan natin ito gagawin? Iyon ay, sino ba ang hindi nakakaalam? Noong panahon mo, iniwan mo si Ginoong Shen dahil sa kakulangan niya sa yaman. Ang bagay na ito, alam ng lahat sa ating paaralan. Hindi ka ba naniniwala? Gusto pa ni Ginoong Shen na makasal sa'yo? Talaga namang, napaka-confident niya. Si Ginoong Shen, hindi basta-basta na lalaki. Akala niya, sa mga kakayahan niya, kaya mo nang hawakan si Ginoong Shen.
Sige na, walang dahilan para sayangin ang oras. Para sa isang basura, bakit ka pa nakatulala? Gumawa ka na. Ginoong Shen, walang anuman. Kuya Yuhang, kung may masisi, ako na lang ang sisihin. Sinasabi ko na huminto kayo. Kami ang mga asawa ng Shen pamilya. Siya ay si Miss Tian Tian. Ano? Ano? Imposible, Fortuna. Ano? Dapat ba talagang ikasal si Tian Tian sa pamilya Shen? Talaga bang mag-aasawa siya sa pamilya Shen? Ginoong Shen, hindi ko kailanman narinig tungkol sa sino mang misis ng pamilya Shen, lalo na ang ganitong mga mahirap na tao. Paano siya karapat-dapat na magpakasal sa pamilyang Shen? Alam ko na. Hindi ba't ikaw ito, na tumanggap ng pera mula kay Chen Tian Tian, para magpanggap dito? Chen Tian Tian, talaga namang wala kang pinipili sa iyong mga paraan. Pero ang maliit mong galami na ito, ay hindi namin pinapansin. Tama. Nakabili ka ng isang tagapangalaga, at naglakas loob kang, mangyaring magmalaki dito, Ginoong Shen. Huwag kang, para sa kaunting kita. Sinasakripisyo ang hinaharap. Tama, kapag sinabi ni Wanwan ito, kay Ginoong Shen, hindi mo na maiiwasan ang mga problema. Talagang hindi makatwiran. Huwag asahan na mag-iisip sila. Huwag kang mag-alala, Ginoong asawa. Bibigyan ko sila ng paliwanag ngayon. Ibigay nila sa iyo ang kasagutan. Kumilos na, kuhain mo silang lahat. Tingnan natin kung sino ang manggahas. Tingnan natin kung sino ang manggahas. Tay, finalmente, nandito ka na. Sobrang pinahirapan ako ng mga ito. Ginoong Shen, Shen Lao, magkaibigan talaga kami. Dinala mo sila, para maglasik ng gulo dito. Mukhang hindi ito bagay. Nagsasagawa lamang ng utos. Tatay, si Ginoong Shen ay, naguluhan lamang ng, itong si Chen Tian Tian. Kung may lilinisin, siya ang ayusin. Si Chen Tian Tian. At ang iyong tatay, talaga namang kamukha ni Chen Jinbian. Na ako ang anak ng tatay. Ngunit hindi ko alam, kung si Tang Wan, ay nagmana ng iyong Jin. Kaya siya ay ganito kabobo. Ikaw, sira ulo. Chen Tian Tian. Alam ko na, may dahilan ka para maging matatag. Tama nga ang balita mula sa pamilya Shen, na sinasabi na ikakasal ka na kay Shen Yoxing. Ano? Ang sinabi ni Chen Tian Tian, talaga palang totoo. Ngunit, kailangan ni Shen Hangzi na bigyan ako ng kaunting pabor. Ganito na lang. Ako ang magdedesisyon. Ikaw, humingi ka ng tawad kay Wanwan. Ngayon, tapos na ang bagay na ito. Tatay, paano natin siya madaling mapapalampas? Ako, oo nga. Paano natin siya madaling mapapalampas? Yung mga nagkamali, kailangan talagang magpakatotoo. Kaya, yung dapat humingi ng tawad, ay si Tang Wan. Bakit ako hihingi ng tawad? Chen Tian Tian, baka ikaw ay nababaliw na. Nang ahas kang hominin si General Tang. Nagbigay si Ginoong Tang ng pagkakataon sa iyo, ngunit ayaw mo pang umalis. Chen Tian Tian, sigurado ka bang gusto mong patawarin ka ni Wanwan? Hindi lang siya dapat magpatawad, kundi dapat din siyang managot sa kaukulang batas. Sapat na. Hindi ka pa kasal sa pamilya Shen. Bakit ka ganyan kamayabang? Naniniwala ka ba? Pwede kong ipaalis ka nila. Hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Ginoo. Pasensya na araw-araw. Nahuli ako. Natutulog na ba ang bituin kong anak? Oo, natulog na. Pero, ito ang unang pagkakataon kong maging tatay. Hindi may iwasang maguluhan. Yung ligaw na anak, nahanap mo pa talaga. Tito Tang. Tungkol sa mga bagay ng pamilya Shen, kailan ka naging may karapatan na makialam? Lumampas ka na. Ako at ang tatay mo ay, sinabi ng ama ko. Mula sa anak mong babae, na ibinenta ang kanyang apo, sa mga tao ng masamang loob. Nawala na ang kanyang utang na loob sa pamilyang Tang. Nawala na. Tatay Tang. Dahil sa ating, napakatagal na pagkakaibigan. Hayaan si Tang Wan na sumuko. Ayoko, hindi pwede. Tatay, tulungan mo ako. Tatay, hindi ko kaya. Dumating si Buffett kasama ang kanyang asawa. Sige,
Pumasok na. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi papayag ang tatay. Nadalhin ka nila. Kung hindi, ayos lang. Hindi pwedeng ayos lang. Ang paglapastangan ni Arya sa iyo, ngayon, kasama na rin. Wala namang lagnat, hindi na malaman kung sino ang malaki o maliit na hari. Ako ang pinakamalaking hari sa iyong kamay, pinakamalaking hari. Ginoong Buffett, dumating ka ng tama. May nagkakagulo dito, hindi ka ba susunod? Sino ang maglakas ng loob na manggulo sa pamilya Tang? Ako ang bahala sa iyo, Ginoong Buffett, kailangan mo akong tulungan. Yung araw na iyon, yung nagiging kabit, ngayon siya, may kumakatok na naman. Sinasabi mo ba, na nandyan din si Ginang? Chen Tian. Oo, siya nga. Hindi ka pa siya naawa noong huli, lalo siyang naging palaban. Tama na. Sapat na. Chen Tian, palaging pinagpapala ako ng langit, Ginoong Tang. Nandito rin ba si Ginoong Shen Yuhang? Nandito rin ba siya? Sila ang nagkakagulo dito, dahil nandito kayo. Siyempre, hindi na sila manggahas, na ipagpatuloy pa ito. Itong si Shen Yuhang, pagkakita kay Ginoong Buffett, hindi na alam kung paano bumati. Ganito ba talaga ang itinuro sa iyo ng pamilya Shen? Chen Tian, hayaan mo si Ginang. Buffett, naturuan ka ng mabuti tungkol sa buhay. Sige. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ni Ginoong Buffett at ni Ginang. Arya, napakabog. Kayo ang may lakas ng loob. Ginoong Shen, noon ay, nagkamali ang asawa ko. Nais kong humingi ng tawad sa iyo dito. Ginoong Shen, pasensya na. Doon ay nakinig lang ako. Yung babae na may apelyidong Tang ang nagudyok, kaya nagkaroon ng aksyon kay Ginang. Shen, Ginoong Shen, pakiusap, patawarin mo ako. Anong ginagawa mo, Ginoong Buffett? Parang humihingi ng kapatawaran kay Ginoong Shen. Hindi ako nananaginip, di ba? Ginoong Buffett, ikaw, tumahimik ka, nakainsulto ka kay Ginoong Shen. Buong pamilya Buffett, dapat kayong humingi ng tawad, hindi ako. Kundi ang aking asawang babae, paano mo nagawa yun? Sinabi ko na, nasa mga kamay mo ako ang pinakamalakas na baraha mo. Pakiusap, Ginoong Shen. Hindi, pakiusap, Ginoong Shen, patawarin mo ako. Ginoong Shen, pakisuyo, patawarin mo ako. Pasensya na, hindi kita mapapatawad. Kung ang isang tao ay umaasa sa kanyang kapangyarihan upang malupig ang iba, hindi siya naiiba sa hayop. Hindi ko makakalimutan ang iyong pagyurap sa akin, kaya hindi kita mapapatawad, Ginoong Shen. Narinig mo ba? Ginoong Shen, talagang alam ko na nagkamali ako. Ginoong Shen, alam ko na ikaw ay bahagi ng pamilya Chen. Maging alam ko, dahilan ng pagkakabangkarote ng pamilya Chen. Sabihin mo, mayroon akong sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang pagkakabangkarote ng pamilya mo ay gawa ng pamilya Tang. Kahit ang pagkamatay ng mga magulang mo ay may kinalaman din sa kanila. Ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Ang usaping Chen ay wala namang kinalaman sa pamilya Tang. Papakainin kita ng bala. Ikaw ang may gawa nito. Araw-araw. Ang pamilya Tang ay nasasangkot sa ilegal na pangangalap ng pondo, illegal na kompetisyon, ninakaw ang lahat ng ari-arian, Tang Yuanzhong, at ang kanyang anak na babae na si Tang Wan, nasasangkot sa kasong sinadyang pagpatay, na aresto. Hindi mo na kailangan magpatuloy sa pag-inom ng gamot. Salamat sa iyo, Song Jinshu. Binabati kita. Pagkatapos ng lahat, binalikan pa rin siya. Naway maging masaya ka. At naway, mabilis mong matagpuan ang tunay na pag-ibig. Yo!
Nanay. Tiyan. Uwi na tayo. Tiyan. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang nasa puso ko.